Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. May pagpapasalamat at iba yung pag-asa sa ating mga puso. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tinawag tayo ng ating mahal na poong Jesus Nazareno upang maging bahagi ng pagdiriwang ng banal na misa sa hapong ito. At inaanyayahan tayo na ating pakinggan, pagnilayan ang buhay ni Santo Domingo, ang siyang nagbuo ng kalipunan ng mga pari at relihiyoso na tinatawag nating OP o Orders of Preachers, o mas kilala bilang mga Dominikano. Bilang pagpapakumbaba sa Diyos, aminin natin ang ating pagkukulang, hilingin natin sa Kanya ang Kanyang awa, kagalingan, papatawaran sa ating mga nagawang pagkukulang. Panginoong Jesus, sa mga pagkakataon na kami ay naging palalo, na ang lagi naming inaasam ay ang aming sariling karangalan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa pagtanggi namin o pag-iwas, sa pagbubuhat ng aming kanya-kanyang krus, pananagutan o responsibilidad, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa mga pagkakataon na ayaw naming matuto ng mga aral mo, na mas pinili naming makinig sa mundo kaysa makinig sa mga salita mo ng katotohanan na nagpapalaya sa amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo. Maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo, ang namuhay bilang tagapangaral na maasahang katotohanan mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang, mula nang likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nananatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan
at ng makapangyarihang mga gawa, tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto. Ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksa niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay, walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo, magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa. Ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y tinubos. Ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan. Si Moises at Aaron, yaong iyong naging kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang inusing sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili,
pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. May isang kabataan po ang pumunta sa aking opisina dito sa ating simbahan. At nung nakaupo na siya sa harapan ng aking mesa, nakita yung isang imahen ko, maliit na imahen ng Nazareno. Meron po ako niyang maliit na imahen sa aking mesa. So tinignan niya, kinuha niya, tapos sabi niya, ay, natatanggal pala yung krus. Yung pasan-pasan na krus. Ay, natatanggal pala. Sabi niya ganun sa akin. At pagkatapos, isinoli niya. Pag soli niya, hindi niya na maibalik yung krus. Hanggang naipatong niyang ganoon. Oh, sabi ko, ba't ganyan? Kasi yung krus parang nakapatong sa lupa at hawak-hawak na lang ng Nazareno. Ganoon. Alam niyo kung ano sagot niya sa akin? Kaya ko nilagay yung krus na ganyan para komportable si Jesus Nazareno. Para daw komportable. Hindi na ibinalik sa balikat, ipinatong na lang dun sa pinahawak na lang sa Nazareno. Para daw komportable. Yung ebanghelyo, ano sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Kung sino man ang gustong sumunod sa akin ay... Narinig niyo ba yon? Sino gustong sumunod sa Panginoon? Taas ang kamay. Sumunod sa Panginoon sa kamatayan at muling pagkabuhay sa langit. Taas ang kamay. Lahat tayo. Kaya tayo narito eh. Naghahangad tayo ng katubusan. No? Sa lahat ng ating mga nagawa at ating mana, ang kaharian ng Diyos, ang buhay na walang hanggan sa kanyang tunay na tahanan at kaharian. Tama po. Kaya ano sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo? Sa inyong mga nagsisimba sa Quiapo, kayong gustong sumunod sa akin. Ano ang sabi niya? Ano daw gagawin? Pasanin ang krus. Tama, ang galing. Mahirap bang intindihin yon? Madali yon, Father. Papasanin ko yung asawa ko dahil siya yung krus ko. Papasanin ko yung mga problema na dumarating sa akin, naharapin ko yan dahil yan ang krus ko. Gagawin ko yung aking responsibilidad sa pamilya ko dahil yan ang krus ko. Pagtitiisan ko yung kaaway ko dahil siya ang krus ko. Pagpapasensyahan ko yung kapitbahay naming maingay at magulo at marumi dahil sila ang krus ko. Amen? May balita ako sa inyo. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi lang pagpasan sa krus. Dahil kung titignan natin ng mabuti, may 3 na sinabi ang Panginoon. Ang pagpasan sa krus ay isa lang yon. Pangalawa sa binanggit ng Panginoon. Ano yung unang binanggit niya? Ang sino mang gustong sumunod sa akin ay limutin ang ukol sa kanyang sarili. Limutin ang kaniyang pride. Limutin ang yabang.
Limutin ang ego. Limutin ang kanyang prestige. Ika nga. Bakit kaniyo? Kasi meron pong iba, yung pagpapasa ng krus, hindi na sakripisyo, hindi na ito expression of offering for God. Yung pagpasan sa krus, isa ng uri ng karangalan. Sikat. Hawak niya yung krus. Buhat-buhat niya yung krus. Sikat na ako. Hindi nyo nahahawakan ito, pero nahahawakan ko. Yung ba yung sinasabi ng Panginoon na limutin ang ukol sa kanyang sarili? Sa mga katibid, sinasabi po ni dito, pwede mong dalhin ang krus mo sa buhay, pero ginagamit mo lang iyan para makakuha ng karangalan, para sumikat. Hindi mo pa rin nalilimutan ang sarili mo, ang iniuuna mo muna ay ang iyong pangalan. Sa katunayan, minsan, nagagamit pa natin ang krus para isulong ang sarili nating kagustuhan at layaw. Maliwanag po. Tandaan po natin, may una doon. Ano una? Limutin mo ang iyong sarili at, paano pangalawa? Pasanin ang krus. Magkadugtong yan. Hindi pwede magkahiwalay. Pero meron pang pangatlo. Ano yung pangatlo? Pagkatapos sabihin ng Panginoon, pasanin mo ang iyong krus, ano nakasabi dito? At sumunod sa akin. Pwede ba yon? Dala-dala mo yung krus mo, pero hindi ka sumusunod sa Panginoon? Pwede ba yon? Pwede bang tanggap mo yung problema mo, pero hindi ka sumusunod sa Panginoon? Pwede ba yon? Pwede. Pwede na ikay nagdadala ng krus, pero ang pamamaraan mo para lutasin ang krus mo ay mali at masama. Pwedeng ginagawa mo ang responsibilidad mo sa pamilya mo, pero yung pamamaraan mo para itaguyod ang pamilya mo ay mali. Nangungupit ka, nandadaya ka, nagnanakaw ka, nananakit ka, nangaabuso ka. Ginagawa mo yan para magawa mong dalhin yung krus, yung responsibilidad mo. Sino pa rin nasusunod? Sino nasusunod? Ang Panginoon ba? Hindi. Sarili mo na yan. Dahil ang pamamaraan na ginagamit mo ay pamamaraan mo o pamamaraan ng mundo, pero hindi ng Panginoon. Tandaan natin yung tatlong yon. Kung gusto mong sumunod sa akin, maliban sa pagpasan sa krus, kailangan limutin mo ang iyong sarili, ang iyong dangal, ang iyong pasikat, ang iyong yabang. At sumunod sa pamamaraan ng Panginoon. Katatapos lang naman po, kababalik ko lamang po, galing sa Roma dahil kasama ko po yung delegation ng Pilipinas na dumalo sa Jubilee of Youth. Jubilee ng mga kabataan sa Roma. At siguro napanood ninyo, 1 milyon po ang nagsama-sama sa huling misa bilang pagtatapos ng Jubilee of Youth. Alam po ninyo, may edad na ako. Hindi na ako kagaya nung dating mga 20 years ago na nakikipagsabayan sa mga kabataan. Maglalakad ng 20 kilometers a day, magbababad sa initan, magdadala ng mabibigat na gamit, maglalakad ka. Hindi na ako kasing lakas nung panahon na iyon. Pero, sabi ko sarili ko, parang gusto ko nang sumuko dahil bumibigay na yung katawan ko, masakit na yung paa ko, yung tuhod ko, kalyo ko, kaliwat kanan ng mga toes ko. Nagugutom na po ako, ang init ng araw, nasisira yung aking balat, na wala namang ikasisira na. May mga punto na natetempt na ako. Ayoko nang sumama. Gusto ko na mulang humigang maghapon at magpahinga yung katawan ko. Pero merong nagsasabi at nag-uudyok sa akin. At sinasabi sa akin, kung maglilingkod ka sa akin, hindi sa pamamaraan mo, kundi sa pamamaraang ginusto ko. Kung maglilingkod at susunod tayo sa Panginoon, sana malinaw po sa atin kung papaano natin siya susundan.
Kung gusto nating makarating sa ating tuhunay na tahanan sa langit kasama ang Panginoon, sana malinaw po sa atin kung anong daan at uri ng daan ang dapat nating piliin. Malinaw ang Ebanghelyo. Limutin ang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa Kanya. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng paglimot sa sarili, pinapasa natin ang ating krus sa araw-araw sa pagsunod sa yapak ng ating Panginoon. Manalangin tayo upang mapawi ang pagiging makasarili na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang Santo Papa at mga obispo, naway pasanin ang kanilang krus ng pastoral na pagkalinga at tungkulin na walang makasariling sakripisyo. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang lahat ng tumatanggap ng bigat ng tungkuling politiko, naway lumago sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang responsable, totoo at malinis na pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ng patagong impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga biktima ng operasyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga nagdurusa at namatay para sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ama ng aming Panginoong Hesukristo, tanggapin mo ang mga panalangin ng naglalakbay mong bayan na naghahangad na matagpuan ang iyong kalooban sa pagsunod sa mga yapak ng iyong anak. Siya na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. O Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga inihahain naming panalangin ay tunghayan mo pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo.
Sa katatagang dulot ng paghahaing ito, pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose, na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Idalangin po natin ang kaharian ng Diyos ay mapasa atin at ang kanyang kalooban ay siya nang nating magawang sundin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Pagsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal, ngayong ginugunita si Santo Domingo, ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambayanan na napanariwa at napamunga sa kanyang pangangaral at naway mga tulungan ng kanyang pagdarasal. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago ko po ibigay ang pagbabasbas, paalala lamang po, kapag tatanggap po tayo ng komunyon sa kamay, kung maaari po, ilahad nyo ng mabuti. Pag po yung nakaganyan, ilahad nyo pong mabuti at ilagay nyo po yung kanang kamay ninyo sa ilalim. At hayaan nyo pong ipatong namin ang katawan ng Panginoon sa palad ninyo. Huwag niyo pong uhulihin na parang tutube. May gumagawa pa rin ng gano'n, ano? Na ilalagay mo inuunahan. Hindi po, hayaan niyo pong ipatong namin ng dahan-dahan at marangal sa inyong mga palad. Okay po? Huwag niyo pong sasalubungin ng ganoon, parang sinisipit. Hindi po ganoon. Ito po ay marangal naming ilalahad, ipapatong sa inyong mga palad. At yung kamay niyo po na nasa ilalim, yung po ang ipangkukuha ninyo at saka po ipansusubo. May gumagawa pa rin po kasi pagkalagay po dito, minamagic, one hand. Ginaganon-ganon. Paano nangyari yon? Kaya niyo yon? Hindi po ganoon. Pagkapatong dito, may gumagawa pa rin ng ginaganon-ganon hanggang makuha sa ganoon. Kaya po yung isang kamay, yan po ay free, no? Malaya, kasi yun po yung ipangkukuha po ninyo. At buong karangalan niyo pong isusubo ang katawan ng Panginoon. Maliwanag po ba iyon? Ha? At kung kayo po ay magkukumunyon sa bibig, kung maaari po, ilabas niyo ng konti ang inyong mga dila. Dahil ipinapatong po namin yan ng marangal sa dila ninyo, hindi sa ipin. Kasi iba kinakain na ganoon. Mamaya na po kayo kumain pagkatapos ng misa. Diyan sa labasan, ano? Hayaan nyo, ilabas nyo ng konti yung dila. Huwag naman yung pagkalaki-laki ng pagkahaba-haba. Huwag naman ganoon. Yung tamang-tama lang po na maipapatong namin ng maayos sa inyong dila ang katawan ng Panginoon na hindi nyo kami nakakagat at hindi tumatama yung kamay namin sa ngalangalan ninyo. Marangal po namin ilalagay po iyan. Ipapatong po namin. Kami po ang magtatapatong. Huwag nyo gaganunin. No? Sasakmalin ng kamay namin. Ito po ay, at saka nyo po ito ay marangal at buong paggalang ninyong ilululon o kakainin po. Yan po ay mga paalala lamang po. Ano?
Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, limutin ang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.